sayang ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Gaano kahirap? Sabi, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo. Butas ng karayom, gaano kaliit yun? At gaano kalaki ang kamelyo? Kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang magliligtas o maliligtas? 27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos tungkol ni Jesus. Sinabi naman ni Pedro, tingnan ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ni man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito, at sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito po sinasabi ng Panginoon, iiwan mo lahat. Kayamanan, kapatid, asawa, magulang, anak, lahat, wala kang ititira. So bago tayo magsimula, atin po muna panalanginan ang mabuting Panginoon. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Ama. Binigyan nyo kami ng buhay, Panginoon. Binigyan nyo kami ng lakas, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa paglalakad namin. Habang naglalakad kami, Panginoon, patuloy naming nararanasan, Panginoon, kung gano'ng kabuti sa buhay namin. Pagkat alam namin, Panginoon, ang panahon, Panginoon, ay paigli ng paigli at ginagawa mong mas maigli, Panginoon, upang sa pagdating mo, Panginoon, na mamimis mo, Panginoon, ang pagyakap sa iyong mga anak. Upang sa pagdating mo, Panginoon, ninanais mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay kunin, Panginoon, sa inyong mga bisig, Ama. Pagkat alam namin, Panginoon, na nais mo na itong gampanan, Panginoon. Gayon pa man, Panginoon, nais mo pang maligtas, Panginoon, ang ibang hindi pa nakakarinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Gayon din, Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mangusap, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon. Pagkat kami, Panginoon, ang tulong namin, Panginoon, ay walang-wala, Panginoon, at wala kami kayang ibigay kung hindi ang aming buhay at ang aming lakas na pagpupuri sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na tanggapin mo, Panginoon, ang aming handog, Panginoon, na hayin buhay, na banal, Panginoon, at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Diba? Napakahirap ng sinasabi ng Panginoon dito. Sinabi ng isang mayaman na lalaki, paano kami magkakamit ng kayamanan sa langit? Paano namin makakamtan? Nasabi dito, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sinagot siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, basic lang. Iwan mo lahat. Wala kang ititira. Itong lalaking to is napakayaman niya. Pinaghirapan niya. O kung hindi man niya pinaghirapan ng magulang niya. Diba? Masarap mabuhay ng mayaman. Kung saan ka pupunta, may sasakyan ka. May magdadrive sa'yo, may maghahatid sa'yo. Safe ka. Kung nais mo kumain ng masarap, Jollibee araw-araw, nang magkasakit ka, okay lang. Kasi may pera kang pambili. Diba? Kung gusto mong pahila-hilata lang, masarap ang buhay, kaya mong gawin dahil may pera ka. Pero sinasabi ng Panginoon dito sa banal na kasulatan, mas mahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Panginoon. Mas madali pa nga yung pumasok yung isang kamelyo sa butas ng karayom, yung isang kamelyong malaki sa butas ng karayom, kaysa pumasok yung isang mayaman sa kaharian ng Panginoon. So, ibig sabihin, mahirap. Tinanong siya, ibig sabihin, wala pong maliligtas. Mayroong kayang gawin ng Panginoon na hindi kayang gawin ng tao. Amen. Sinasabi nila na tao lang ang Panginoon Jesus. Yes! Naging tao siya, nagkatawang tao siya para sa atin. Nilimit niya yung sarili niya para sa atin. Dinanas niyang umiyak, dinanas niyang maghirap, dinanas niyang maglakad, mapagod, magutom. Dinanas niya yan dahil gusto niyang maranasan kung ano yung nararanasan ng bawat isa sa atin ngayon. Diba? Niisip natin, Lord, unfair talaga ang mundo. Bumagsak na ako sa exam, wala na akong pang tuition, wala pa akong pamasahe. Tapos nawalan pa ako. Unfair ang mundo. Ang tanong,
Sinasabi mong unfair ang mundo, pero gusto mong manatili sa mundo. Tanungin mo sa sarili mo, mananatili ka ba sa mundo o babalik ka sa Panginoon? Ba? Nais nating bumalik sa Panginoon. Ito lang, every time na mamamalengke tayo, o kayo, sa mga namamalengke dyan, pinipili niyo yung the best. Yung walang bulok, walang uod, tinaarnas. Yung pwede pang gamitin kahit kinabukasan, di ba? Bakit? Gusto natin yung the best para sa atin. Lalo tigil, pag may bisita tayong espesyal, paghahanda natin yan. Biyernes darating ang bisita, Lunes pa lang na malengke ka na. Ganon ka-espesyal. So pinipili natin lahat ng bagay na gusto natin. Pinipili natin lahat ng bagay na nararapat para sa atin. Yung masarap para sa atin. Pero ang pinili ng Panginoon, yung mahirap para sa tao. So sa pagpipili po, ninanais natin yung the best. Remember, ang sinabi ng Panginoon sa Mateo, piliin mo tumahak sa matuwid na landas, sa makibot na landas, dahil doon ka balik. Alam mo, maraming mga tao na gustong lumakad sa maluwag na daanan. Bakit? Ayaw nilang nahihirapan sila, ayaw nilang nasisikipan sila, ayaw nilang hindi sila makahinga. Pero sinasabi ng Panginoon, piliin mo yung makibot na daan. At anong sabi sa John? Ayun ka nga. Anong sabi sa John 1:13? Yan, mga nakikinig, formal. Cellphone tayo. Kwentuhan John 3:9. Sa John 3:13, sabi dito, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino po ba yung tinutukoy doon? Ang Panginoon. So walang ibang aakyat sa langit kundi yung bumaba mula sa langit. Ikaw ba, bumaba ka ba mula sa langit? Di ba hindi naman? So kung kayang umakyat ng Panginoon sa langit, sabihin mo na, Lord, pitpitin mo naman ako. Bakit? Mahirap ang mundo. Mahirap lumaban sa mundo at fair ang mundo. At mahirap po magtagumpay sa mundo. Gusto natin lagi, meron tayong magandang karir. Gusto natin lagi, hindi tayo nahirapan sa buhay. Actually, ako din sinabi rin niya sa Panginoon, Lord, kung gusto mo akong gamitin, wag mo naman akong pahirapan. Diba? Kung gagamitin mo lang din ako, Lord, huwag mo akong pahirapan. Mahirap na mabuhay sa mundo, pahihirapan mo pa ako, Lord. Pero nais ng Panginoon, pasanin natin yung ating mga cross. Pasanin natin yung ating mga paghihirap sa mundo. Pagkat tayo po ay isang estranghero lang sa mundo. Amen. Diba? Kung estranghero ka lang sa mundo, saan ka babalik? Ang katawang ito, babalik sa alabok. At ang espiritong nagmumula sa Panginoon ay babalik sa Panginoon. Ngayon, kung gusto natin ng langit, bumalik tayo sa Panginoon. Amen. Minsan naliligaw tayo, hinahanap tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi, di ba? Sabi sa John, my sheep hear my voice. They know my voice. Kung tinatawag ka ng Panginoon, alam mo tinatawag ka ng Panginoon. Sa pinaka-desisyon sa buhay ko is yung walang-wala lang. Tapos sabi ng Panginoon, ibigay mo. Diba? May umutang kasi 2,000 eh. Actually, paghulog sa lupa, paggawa ng motor, kasi yung motor ko makarag-karag na, ang hirap na i-drive. Ramdam yan ni Ate yung Donna. Pagkaahon kami, gumagano na yung motor. Diba? Nagpapagawa na. Sabi ko, Lord, uuwi pa kami Quezon. Pero pagbigay ko ng pera, nung umutang, sabi ng Panginoon, yung perang yan, hindi mo na siya pera. Ibigay mo na siya pagka ibinalik sa'yo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan ko yung pera, pinaghirapan ko yung Lord. Hindi siya sumagot. Sabi ko, pwede ba Lord, kahit 1,000 na lang? Sabi ng Panginoon, hindi na sa'yo yung perang yan. Kahit 500, Lord, hindi na sa'yo ang perang yan.
Kaya ora mismo nag-decide ako at nalaman ko, ang Panginoon pala ganun pala kabuti. Pag nais niyang ibigay sa taong nangangailangan, ibibigay niya yun. Kung gagamitin ka niya para maging daluyan ng biyaya, magpagamit ka. Kung gagamitin ka niya para iangat yung kapatid mo na naghihirap, magpagamit ka. Nakita ko rin ang Panginoon kung paano siya magpatawad. Kung paano binalibag yung aking motor, binangga. Yung una, parang bumubulo yung dugo ko. Pero pagdating ko doon, sabi ng tao, sorry. Alos umiyak siya sa sorry. Nagmakaawa siya. Doon ko nakita yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi ko, di, okay lang yan. Pero wag na natin gawin yun sa susunod. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, nagkasala ka. Pero ang sabi niya, nung namit ng babae ang Panginoon, sige, humayo ka at huwag nang magkasalang muli. So, nung namit natin ang Panginoon, hindi na ba tayo nagkakasala? O patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? So, the best time, kapag namit mo ang Panginoon, yan yung best time na magbabago ka na. Marahil hindi ka pa nagbabago dahil hindi mo pa talaga lubusang nakikilala ang Panginoon. Hindi mo pa talaga siya namimit. Pero kapag namit mo siya, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya mapagbigay, kung gaano siya naging mapagpakumbaba, gano'n mo makikita ang Panginoon sa buhay mo. Bakit? Ikaw mismo gagawin mo yung mga bagay na yon na hindi mo sukat kayang gawin sa buhay mo. Lord, hindi naman ako ganito, pero ginagawa mo. Lord, hindi ko naman kayang magsalita, pero nakakapagsalita ka na.